Masayang araw po mga ka-PL. Kakapanawagan po natin kay Bangag mga kababayan na hoy! Gising! Kilos! Huwag tutulog-tulog sa pansitan. Salubungin mo naman yung mga kababayan nating OFW na nailikas na. Huwag kang puro tambay sa Palasyo Malacanang. Kumilos ka, magtrabaho ka. Di ba? Mga isang linggo rin tayo nanawagan sa kanya ng ganyan, mga kababayan. Ngayon, tinablan na. Tinablan din ang puta. Nahiya. Kumilos na, mga kababayan. Ito po video, panoorin natin. Sinalubong niya na yung ating mga kababayang nailikas mula po sa gitnang silangan na naiipit po sa digmaan, mga kababayan. Kaso kasamaang palad, hindi man po siya pinansin ng ating mga kababayan. Siya po nagpapapansin, gustong makipagkamay. Siguro gusto niya sabihin na congratulations, nailikas kayo ng ligtas. Pero wala hong pumapansin sa kanya, mga kababayan. Meron man siguro mabibilang lang sa daliri. Pero hindi rin ho nakipagkamay sa kanya. Yung kaway-kaway na ganun lang. Oy, Bangag, kamusta? Hindi pong ganun lang po, mga kababayan. Wala man lang lumapit sa kanya na yung bulto, yung napakarami, yung halos sakay nung isang eroplano at magpapasalamat sa kanya, yayakapin siya. Walang ganung eksena, mga kababayan. Meron pong isang ali na nakayakap sa kanya pero parang drama po ang datingan. Nag-iisa lang ho. Wala nang iba. Yun lang. Sa 300 mahigit, kung di ako nagkakamali, nailikas mula sa gitnang silangan, isa lang po yung lumapit kay Junior na kuno nag-iyak-iyak man, kuno nagdrama-drama, pero ang sabi po ng ating mga kababayan, drama lang daw yon para lang masabi na merong nagpapasalamat sa kanya ng lubos, pero karamihan ho, mga kababayan, wala talaga. Ito ho yung video, panoorin po natin, kayo na lamang pong humusga, mga kababayan. At kung kayo man ay isa sa mga OFW na ilikas, ano po ang gagawin ninyo? Pakikomento. Ito na, simulan na po natin yung video. Oh. Pinagkaguluhan ba siya? Nakatingin lang po sa kanya yung mga OFW, mga kababayan, habang dumadaan po mismo sa harapan niya. Wala po lumapit na kahit mga 2 tao man lang, kahit 3 man lang na
Niyapos siya sa tuwa, nagpasalamat sa kanya sa tuwa. Wala. Meron, isang lalaki pilit pa. Kumaway lang, gumanon lang, mga kababayan. Dinumog. Dinumog po siya. Dinumog ng langaw. Ha? Tapos, iniwan lang ng mga OFW na ganun-ganun lang, tinalikuran. Di ba? Nagmukha siyang mga kababayan, nagmukha siyang hindi vice presidente. Parang isang secretary lang ng isang government agency. Parang ganun lang ang dating niya, mga kababayan. Presidente ka, pero ang pakikitungo sa'yo ng mga kababayan mo, hilaw, sabaw. Kasi, ganyan din ang ginagawa mo sa mga kababayan mo, Mr. President. Hilaw din ang ginagawa mong pamumuno sa bansa. Hindi mo na pamuno ang maigi ang iyong pagiging presidente. Malaki ang pagkukulang mo. Hindi malaman ng tao kung tatamad-tamad ka o talagang hindi ka lang marunong magpatakbo ng bansa o hindi ka marunong maging presidente. Tama lahat ng sinabi ni BP Inday Sara, mga kababayan, na hindi talaga marunong maging presidente itong mama na ito. Kaya yan, nakikita po natin, reflection ho yan sa mga ginagawa niya, mga kababayan. Itong mga ginawa din ng mga kababayan nating OFW na sinalubong niya. Reflection po yan sa kanya. Kung paano niya po parang binaliwala. Hindi talaga binaliwala. Talagang binaliwala naman talaga. Hindi parang. Talagang binaliwala niya naman Yung tungkol sa flood control. Kamusta? May mga naipakulong na ba? Na mga malalaking isda? Wala. Hindi po natin tatantanan to, mga kababayan, itong tungkol po sa flood control na ito. Hindi po natin titigilan to kasi nagkalihis-lihis na po ang issue tungkol dyan, lalo na ngayon, nagmahal na po ang langis. Ang focus natin, mawawala na tayo doon sa flood control anomalies. Dito na po tayo nakafocus ngayon sa gasolina. Yan po ang wag na wag po nating hahayaang mangyari na mawala tayo sa issue. Pinabayaan niya yan. Wala siyang ginawang aksyon dyan, mga kababayan. Hilaw ang kanyang ginawang investigasyon. Kaya ganyan din ang turing sa kanya ng ating mga kababayang OFW. Parang hindi siya kinikilalang presidente ng ating bansa. Deserve mo yan, Junior. Deserve mo yan. Okay, ito pa, isa. Meron pa isang video pero unahin ko lang itong isa, mga kababayan, kasi bago lang ito Nakuha ni retired General Romeo Poques, mga kababayan, ang kaguluhan di umano sa loob ng lungga ng mga buhaya. Hindi natin malaman kung sa House of Representatives ba, mga kababayan, o sa mismong Palasyo de Polvoron, mga kababayan. Palasyo de Polvoron. O ito po ang sabi ni retired General Romeo Poques, mga kababayan. Ano ho? Ito, basahin ko lang Ayan para mas malaki. Ayan. Nasagap lang ito mula sa puting buhayang bubuwit. Nagkakagulo sa loob ng mga lungga. Sa loob ng mga lungga. Maraming lungga ito. Kasi mga lungga sa loob ng mga lungga. Nagkagulangan, mga kababayan. Nagbibilangan ng mga maleta. Pero nagkagulangan pa. Maleta na nga ang binibilang. Nagkagulangan pa. At naghahanapan kung sino ang kumuha ng sobrang basura. Ayan na. Nagkaonsehan na, mga Hindi natin malaman kung sa Palasyo de Polvoron ba nagkagulo, nagkaonsehan,
o sa House of Representatives. Pero inala ko mga kababayan, baka sa House po ito. Baka sa House to nagkagulo, nagkagulangan, nakawan, utang na, ninakaw na yung laman ng maleta, ninakaw pa nung kawatan. Ganyan po sila ka sugapa sa salapi, mga kababayan. Yung ninakaw nilang pera, total, ninakaw naman yan. Putang ina nyo eh. Dinakawin ko na rin to. Nagkahanapan. Nasaan yung sobra? Teka, yung sobra na yon para sa mga vlogger ni Bangag yon. Malaki daw ang pondo niyan, mga kababayan eh. Vlogger nila, anak ko. May mga trolls pa sila, anak ko. Kalaki daw po ng pondo ng mga yan. Kulang na ng isa. Di magkakabawasan doon sa bawat laman ng maletang nasa kanila na para ipangtatapal doon sa nawala. Lako, lagot kayo kay Junior. Lagot kayo kay Lisa Tanas. Timbog kayo niyan. Bad shot kayo sa kanya. Ayan. Nalusutan ang kapwa-kawatan, mga kababayan. Ito pa isang balita. Tungkol naman po ito sa katatapos lang, bagong-bago lang. Itong press briefing na naman na ginawa ni Auntie Claire, mga kababayan. Ito ho yung video. Hindi ko na lang po uunahan ng masurpresa po kayo kung ano po ang mga sasabihin o maririnig ninyo dito sa video at sa mga sinabi ni Auntie Claire, mga kababayan. Ito ho, panoorin na po kaagad natin. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Hindi daw nagkulang ng supply. Kayo naman, pambihira. Huwag niyo naman huhusgahan. Hindi daw nagkulang ng supply, mga kababayan, sabi ni Auntie Claire. Siguro, yan po ang ibinulong sa kanya ng kanyang amo na sabihin mo sa press briefing, para hindi kabahan ng mga tao
na walang kulang sa supply ng langis, gasolina, krudo, yan. Para wag silang mataranta. Tarantado ba kayo? Kundi ba naman kayo may mga sapak sa utak ninyo, mga animal kayo eh. Ano sa palagay ninyo? Etong nangyaring napakamahal na presyo ng gasolina. Hindi pa ba indikasyon yan na kulang na ang supply natin? Di ba mga kababayan? Kasi Auntie Claire, ganito lang yan ha. Ewan ko lang kung tama ako. Basta, sa nakaraang buwan, bago pa sumiklab itong kaguluhan sa gitnang silangan. Pagkano ang presyo ng gasolina? Hindi kagaya nito na umabot na sa 100, 80 yung ibang gasolina. Ang crudo, 100 na yata mahigit. Hindi ganito kataas ang presyo ng crudo at ng gasolina. Bakit? Yun ang masasabi natin na sapat ang supply natin. Kasi hindi nagtataas. Magtataas man piso, 75, 50, sintabo lang, tapos bababa uli. Yung ganon, hindi kagaya nito na umabot na ng 100 yung crudo. Napakataas po ng mga itinaas ng presyo, 30, 25, ganon. Maliwanag yan, Auntie Claire, huwag kang tanga, huwag kang bobo. Nakulang na talaga ang supply natin. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nga natanong ni Ivan Merina, Ivan ba yun? Yung nagtanong kanina, ba't di na lang daw sabihin ng gobyerno kung ano ang tunay na kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo na patungkol dito sa langis. Pero pilit pa rin pong sinasabi ni Auntie Claire, mga kababayan, na okay nga, wala nga kulang sa supply. Bobo talaga yung babae na yan, mga kababayan. Bubita talaga siya. Ginagawa pa tayong tanga. Pinaiikot tayo, utang ina talaga tong administrasyon na ito, mga kababayan. Pinaiikot tayo, niloloko tayo, ginagawa tayong tanga. Ayan na, napakaliwanag na, napakamahal po ng presyo ng gasolina. Sasabihin nilang hindi nagkulang ng supply ng langis. Tarantado pala kayo eh. Hindi magmamahal yan, mga pukin ng ina nyo. Hindi magmamahal ang langis kung sapat ang supply natin. Napakamahal na. Indikasyon niya na kulang na tayo ng supply. Yan ang nakikita ng karamihang Pilipino. Huwag nyo ginagawang tanga ang tao. Magsabi kayo ng totoo. Baka nga, hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakakita kung saan kayo bibili ng langis eh. Hindi kayo makalapit sa China. Kasi ang China, hindi ninyo kaibigan. Di umano, nakikiusap kayo sa Russia. Kita nyo na ang ginawa nyo kagaguhan sa China? Kung naging matino kayo sa China, di nabigyan kayo ng gasolina, baka napakiusapan nyo pa. Ginago ninyo inaway ninyo. Ngayon, hihingi kayo ng tulong sa Russia. Ewan ko lang kung magbibigay ang Russia. Pag hindi nagbigay ang Russia, mga kababayan, maliwanag na talagang mauubusan tayo ng gasolina. Baka dumating ang isang araw, mga kababayan, hindi na makatakbo ang mga sasakyan ng gobyerno para makatulong sa ating mga kababayan sa pamimigay ng mga ayuda. Halimbawa, kung magkaroon man ng kalamidad tulad ng Bagyo o Lindol. Itong krisis na ito, mga kababayan, sa langis, apektado ho lahat yan Alam na po ninyo yan. Di na po natin kinakailangan paliwanag pa ng napakahaba. Alam nyo na ho yan. Ganyan po kadelikado kapag nawalan ng langis ang isang bansa. Ngayon, pag nasabayan pa po ito ng isa pang kalamidad, sabihin natin bagyo na lang. Nako, baka masiraan na po ng bait si Bangag. Mga kababayan, may problema nga sa langis. Hirap silang solusyonan. Hirap silang makahanap ng langis na mapagbibilhan. Tapos may papasok pang isa pang problema. Bagyo. Masisiraan na ng bait yang mama na yan. Mabuti na rin yan para palitan na yan.
Wala namang silbi yan. Kita nyo nga, mga OFW, hindi nga siya kinamayan eh. Tinignan lang siya. Tinignan lang kung ano itsura niya. Hindi mga lumapit sa kanya para pasalamatan siya eh. Meron isa, drama-drama lang. Ayan, mga kababayan, ang ganap ngayon sa ating bansa at ang pagyayabang na naman ng Palasyong Malacanang na hindi di umano. Kulang ang supply ng langis. Mga tarantado yung mga yan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.